Magandang araw! Handa na ba kayong pag-aralan ang Module 8 sa ikatlong markahan ng Homeroom Guidance sa Grade 4? Ito ay may pamagat na parental guidance is recommended. Tara na at ating gawin ang inyong mga gawain at unawain at pag-aralan ang module na ito. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang una, natutukoy ang impluwensya ng iba sa pagtugon sa personal at panlipunang issue. Pangalawa, nakikilala ang benepisyo ng impluwensya ng magulang sa pagbuo ng kasanayan ng isang tao. At pangatlo, naisasagawa ang natutunang kasanayan sa paghawak ng personal at panlipunang kinakaharap o issue. Ang module na ito ay gagawin ninyo sa ikalawa at ikatlong linggo ng ikatlong markahan. Mayroon kayong 120 minuto para gawin ang module na ito. Ang mga kailangang kagamitan sa module na ito ay worksheet o blankong papel kung walang worksheet. Kinakailangan nyo rin ng coloring materials o mga kagamitang pangkulay. At kinakailangan nyo rin ang ballpen o lapis. Dito na tayo sa panimulang bahagi ng inyong module. Life is not always easy. Ibig sabihin mga bata, ang buhay ay hindi laging madali. There are times that you will experience happiness, but there are also times that you will be sad because of some difficulties in life. May mga panahon mga bata na nakakaranas kayo na kayo ay masaya, di ba? Pero hindi ganun lagi ang inyong mararanasan. May mga panahon na kayo ay makakaranas ng kalungkutan sa inyong buhay dahil na rin sa mga kahirapan, sa mga problema, at sa mga pagsubok na dadaan sa inyong buhay. These issues are normal. Ibig sabihin nun, lahat ng inyong kinakaharap ay normal sa ating buhay. Lahat ng tao ay nakakaranas ng kasiyahan sa buhay at nakakaranas din na maging malungkot. But you should know how to solve them. Kailangan alam ninyo kung paano susolusyonan ang inyong mga kinakaharap na problema sa buhay. And you can also ask help from your parents and family members. Tandaan nyo mga bata na anuman yung kinakaharap ninyong hirap sa buhay, problema o pagsubok, lagi ninyong tatandaan na may mga taong nakapaligid sa inyo na maaaring tumulong sa inyo, kagaya ng inyong mga magulang at iba pang miyembro ng inyong pamilya. Bago natin gawin ang inyong gawain sa Module 8, magbalik-aral muna tayo sa ating ginawa noong nakaraang module. Sa Module 7, ginabayan kayo kung paano ninyo ililigtas ang inyong sarili at kung paano kayo magiging ligtas sa inyong paligid. Itinuro din sa inyo kung paano maayos na gagamitin ang inyong mga account sa social media, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Naalala nyo ba mga bata na yun ang inyong pinag-aralan at ginawa noong nakaraang module? Magaling! Ngayon,
maaari nyo nang gawin ang mga gawain at pag-aralan ang module na ito. Gawin natin ang Let's Try This activity. Ito ay may pamagat na may point of view. Ang unang gagawin nyo mga bata ay babasahin nyo ang bawat pahayag. Yung numbers 1 to 10 na nakikita nyo dyan. Pagkatapos, sasabihin ninyo kung ano ang inyong nararamdaman tungkol sa gabay at tulong na ibinibigay ng inyong mga magulang at ng ibang tao sa inyong buhay. Pagkatapos mga bata, sasagutan nyo yung numbers 1 to 10. Lalagyan nyo o guguhitan ninyo ng star o between kapag sa tingin nyo ang pahayag sa bawat bilang ay mahalaga at lalagyan nyo naman ng parisukat kung sa tingin ninyo ito ay hindi mahalaga. Ulitin ko ha, ang isasagot sa bawat bilang ay star kapag mahalaga at square kapag hindi mahalaga. Okay, dito na tayo sa bawat pahayag. Ilalagay nyo ang star kapag importante at square kung hindi. Okay, para sa number 1, tell my parents about my activities during free time. O dapat ba sinasabi sa mga magulang ang mga gawain mo tuwing may libre silang oras? O kung sa tingin nyo dapat kinukwento kay mama at papa yung mga ginagawa o mga gawain ninyo, lagyan nyo ng star. Pero kung sa tingin ninyo dapat hindi na sinasabi kila mama kung ano yung mga ginagawa ko, lagyan mo ng square. Pangalawa, share to my parents the difficulties I encountered in school. Ibahagi mo daw sa iyong mga magulang ang mga paghihirap na iyong nararanasan sa eskwelahan. Kapag ka ba may mga problema ka sa school, kapag nahihirapan ka ba sa pag-aaral mo, sinishare mo to sa mga magulang mo, sa tingin mo mahalaga ba ito? Kung sa tingin nyo mahalaga na alam ng mga magulang ninyo ang mga bagay na dinadanas ninyo sa paaralan, lalo na yung mga bagay na kayo ay napapagod, kayo ay nahihirapan, lagyan nyo ng star ang number 2. Pangatlo, ask their opinions on matters that need advice. Pangatlo, tanungin daw ang opinyon ng inyong mga magulang sa mga bagay na kinakailangan nyo ng payo. Di ba may mga panahon na parang kailangan may magsasabi sa atin kung ano yung mga dapat nating gawin, dapat ba tinatanong natin ang opinyon ng mga magulang ninyo? Kung sa tingin nyo dapat, dahil mahalaga ito, lagyan nyo ng star. Pag hindi, square. Kagaya dito, ito yung example. Sa number 1, kunyari sa tingin mo mahalaga, lagyan mo ng star. Kung sa tingin mo yung number 2 mahalaga din, lagyan mo din ng star. Ganyan lang ang gagawin. Pero kung hindi mahalaga sa tingin nyo, square ang ilalagay ninyo. Okay, number 4 na tayo. My parents' feedback on my behavior is important. Sa tingin nyo, yung masasabi ba ng inyong mga magulang tungkol sa inyong pag-uugali ay mahalaga? O yung obserbasyon ng mga magulang ninyo tungkol sa inyong pag-uugali, mahalaga ba ito? Kunyari sabihin ng nanay mo sa'yo, anak, napapansin ko na masyado kang madaldal. Kailangan bawasan mo yung daldal mo para hindi nagagalit yung ibang tao sa'yo. O kaya sabihin ni nanay, anak, masyado kang laging nakahiga maghapon. Baka po pwede naman tumayo ka at mag-exercise ka at magwalis-walis para naman maging malusog palalo ang iyong katawan. O kung sa tingin ninyo mahalaga yung
opinion, yung feedback ng mga magulang ninyo tungkol sa inyong pag-uugali, lagyan nyo ng star yung number 4. Sa panglima na tayo. Discuss to my parents the subjects that I am not good at. Dapat ba sinasabi din sa mga magulang? Mahalaga ba na sinasabi din sa mga magulang yung mga asignatura, yung mga subject na hindi ka magaling? O kung sa tingin ninyo mahalaga yun, lagyan nyo ng star. Dapat ba sabihin nyo, Mama, alam mo ba, nahihirapan ako sa math. Hindi ako masyadong magaling sa math. O kung sa tingin ninyo mahalaga yun, na sinasabi rin ito kay mama, kay papa, lagyan mo ng star ang number 5. Number 6 na tayo. I tell my parents about any doubts that I have. Kapag ka nag-aalangan ka, medyo nahihirapan ka, sinasabi mo yon sa iyong mga magulang. Halimbawa, meron kang mga nararamdamang pagdududa, i-share mo yun kay mama o papa mo. Mahalaga ba yon na yung mga nararamdaman mong pagdududa ay ibinabahagi din kay mama at papa? Kung mahalaga yon, lagyan mo rin ng star. Pang-7, pang-7. Seek my parents' opinion about misunderstanding between me and my friend. Halimbawa, hindi kayo nagkaintindihan, may konting hindi pagkakaunawaan kayo ng kaibigan mo. Dapat ba tanungin din kay mama ang or kay papa yung kanilang opinion? Kung sa tingin ninyo mahalaga ang opinion ng inyong mga magulang tungkol sa nangyaring hindi pagkakaunawaan ng inyong mga kaibigan at sa'yo, lagyan mo ng star yung 7. Okay, kung hindi naman mahalaga ito, lagyan mo ng square. Pang-8, consult my parents' idea on the things I like to do. Sa tingin ninyo ba, kailangan din kinukonsulta nyo muna yung ideya ng inyong mga magulang sa mga bagay na gusto nyong gawin? Kunyari, gusto nyong mag-skateboard sa labas. Mama, alam mo ba, parang gusto kong matutong mag-skateboard. Sa tingin mo ba, ma, pwede yun sa akin? Sa tingin mo ba, ma, maganda yun para sa batang kagaya ko? O kung sa tingin ninyo mahalagang tanungin muna ang ideya ng inyong mga magulang tungkol sa mga gusto nyong gawin, lagyan nyo ng star ang number 8. Okay, number 9. Seek advice when I am experiencing difficulty in making a decision. Kung sa mga panahon na nahihirapan kang magdesisyon, kinakailangan ba na humingi ka ng tulong o humingi ka ng payo? Kung sa tingin ninyo mahalaga na kinakailangan humihingi ka ng payo sa mga panahong nahihirapan kang magdesisyon, lagyan mo ulit ng star yung 9. Pero kung sa tingin ninyo hindi ito mahalaga, lagyan nyo ng square. Okay, number 10. Listen to my parents' reminders for me. Makinig sa mga paalala at payo ng magulang mo sa iyo. Kung sa tingin nyo, mahalaga na dapat nakikinig sa payo ng magulang, lagyan ng star ang 10. Kung hindi mahalaga ang pakikinig sa payo ng magulang, lagyan ito ng square. Okay na ba mga bata? Mayroon na kayong mga sagot? Magaling! Okay. Pagkatapos ninyong gawin ang Let's Try This activity, ay gagawin naman po ninyo ang processing question. Ang unang tanong, ano ang iyong nararamdaman sa ating ginawang activity? Ikaw ba ay masaya, malungkot? Ilagay mo kung ano ang iyong nararamdaman. Para naman sa number 2, what does the highest number of shapes tells you? Ano yung natutunan mo o yung nalaman mo dahil doon sa sagot mo na pinakamaraming shape. Una, isipin mo muna or tingnan mo yung mga sagot mo. Ano ang maraming shape na yung sagot? Ito ba ay star o square? Kung maraming star ang iyong sagot,
Anong napagtanto mo? Ano ang iyong na-realize? Ano ang iyong natutunan? Dahil dun sa marami mong sagot na star. Halimbawa, ilagay mo dyan, dahil po sa aking mga sinagutan na marami po ang sagot ko na star, nalaman ko na kailangan ko pala ang tulong ng aking mga magulang. Dahil po marami akong sagot na star, natutunan ko po ang kahalagahan ng pagsasabi sa aking mga magulang. Kung marami namang square ang iyong sagot, natutunan ko po, dahil maraming square ang aking sagot, natutunan ko po na hindi ko na po pala kailangan ang aking mga magulang dahil kaya ko na po palang mag-isa. Tingnan mo muna, ano ba ang maraming shape na iyong sagot? Star ba o square? At dahil sa iyong nasagutan na maraming hugis, ano ang sinabi nito sa iyo o ano ang natutunan mo dahil sa iyong mga sagot? Yon ang isasagot mo sa number 2. Pagkatapos nun, dito naman tayo sa number 3. How does the assistance given by your parents or other adults can help you? Paano daw na ang tulong na ibinibigay sa iyo ng iyong magulang at ng iba pang nakatatanda sa iyo ay nakakatulong? Sa anong paraan sila nakakatulong sa iyo? Kapag binibigyan kanila ng mga payo, kapag tinutulungan kanilang masolve ang problem mo, paano daw sila nakakatulong sa iyo? Halimbawa, ilalagay mo, dahil po sa aking mga magulang, na-realize ko po na mayroon pala akong maaring pagsabihan ng aking nararamdaman. Dahil po sa tulong ng aking mga magulang, ay naitama ko po ang mga maling ginawa ko. Dahil po sa tulong ng mga nakakatanda sa akin, nalaman ko po ang tamang desisyon na aking gagawin. Dahil po sa tulong ng mga magulang ko at ng iba pang nakatatanda, napapadali ko po ang isang gawain. Paano daw ba nakakatulong ang mga nakatatanda sa inyo or yung mga magulang ninyo? Dahil po sa tulong at gabay ng aking mga magulang, ako po ay lumaking mabuting bata. Pwede rin yun. Paano sila nakakatulong sa inyo? Okay, dito naman tayo sa Let's Explore This Activity ninyo na may pamagat na My Way, Their Way. Ang paraan ko, ang kanilang paraan. Okay, ang gagawin ninyo, kokopyahin nyo muna ang table na nasa ibaba. Yan pong may nakalagay na situation, my solution, and parent solution. Pagkatapos, pag ginawa nyo po ang activity na ito, kinakailangan ay mayroong kayong gabay ng inyong magulang kasi hihingi rin kayo ng tugon nila o ng kanilang sagot sa situation na iyong ibibigay. Okay, halimbawa, ang situation ay nasira ang strap ng school bag mo. Ano ang naging solusyon mo? Kunyari, sa'yo ang solusyon mo ay buy a new one, bumili ng bago. Tapos tatanungin mo naman si nanay, Nay, kung halimbawa ang problema ko, nasira yung strap ng bag ko, ano kaya yung magiging solusyon mo? Halimbawa, ang naging solusyon ni mama, sew and wash it. Tahiin daw muna at pagkatapos labhan para pwede nang magamit.
Okay, isa pang halimbawa ng situation. Hindi mo alam ang gagawin sa iyong module. Ang solusyon mo, wag na lang sagutan. Tapos, tinanong mo si nanay at ang nilagay ni nanay, ask help from your teacher or parents so you can answer the module. O humingi ng tulong kay teacher o kaya sa magulang mo para masugutan ang module. O yun ang naging parent solution. Okay? Magbibigay lang kayo ng at least 2 sitwasyon pagkatapos or 2 problema. Pagkatapos, hihingiin nyo, ilalagay nyo muna yung magiging tugon ninyo o yung posibilidad na gagawin ninyo doon sa sitwasyon. At pagkatapos, tatanungin nyo rin si nanay or si tatay sa kanilang magiging sagot. Okay, nagkakaintindihan mga bata? O bibigyan ko pa kayo ng isang sitwasyon. Kunyari, nasira ang cellphone mo. O ang solusyon mo, ipagawa na kaagad. Ang parent solution naman, nung tinanong mo si nanay o kaya si tatay, ang sabi ni nanay at tatay, manghiram muna sa mga nakatatandang kapatid. Okay? So, isip kayo ng 2 sitwasyon at ilagay nyo ang inyong sagot o magiging solusyon nyo doon sa problema at pagkatapos, tanungin nyo rin ang inyong mga magulang. Okay? Yun po ang gagawin sa activity na ito. Okay, dito na tayo sa processing question. Ang unang tanong, magkapareho ba kayo ng sinagot na solusyon ng iyong magulang? Kung magkapareho, ilagay mo, opo, pareho po kami ng sagot ni nanay or ni tatay. Kung hindi naman kayo magkapareho, ilalagay mo lang, hindi po kami magkapareho ng sagot ni nanay o kaya ni tatay. Pagkatapos nun, dito na kayo sa number 2. How did you feel about the solution given by your parents? Ano daw ang naramdaman ninyo nung ibinigay ng inyong mga magulang ang kanilang sagot o solusyon doon sa sitwasyon na inyong binigay? O kung masaya kayo sa nasagot niya, lagay mo dyan, ako po ay masaya sa naging tugon ng aking mga magulang sa sitwasyon na aking ibinigay. Kung hindi ka masaya, ilagay mo rin, ako po ay malungkot sa naging sagot ng aking nanay, kaya ni tatay. Pagkatapos nun, dito na tayo sa number 3. Sa paanong paraan, nakakatulong ang mga solusyon na ibinigay sa inyo ng ibang tao. Halimbawa, kapag binibigyan ka ng advice ng ibang tao, or sinasabi sa inyo ng ibang tao yung dapat ninyong gawin, sa paanong paraan sila nakakatulong? Yun ang ilalagay nyo sa number 3. Halimbawa, ilalagay mo, nakakatulong po ito dahil nalalaman ko po kung ano ang tamang gawin. Nakakatulong po ito kasi napapadali ko ang aking gawain. Nakakatulong po ito kasi nalalaman ko na mali pala ang aking naiisip. O, ilagay mo dyan kung paano nakakatulong ang ibang tao sa inyo kapag binibigyan nila kayo ng mga solusyon or payo sa mga sitwasyong inyong kinakaharap. Dito na tayo sa bahaging keep in mind ng inyong module. Tandaan mo na ang pamilya ang pangunahing unit ng ating lipunan. It is the main source of information, love, and support. Ang pamilya natin, mga bata, ang pangunahing pinagmumulan ng impormasyon, ng pagmamahal, at suporta. Kaya naman, ang isang matatag na ugnayan ng pamilya ay napakahalaga. Lalo na sa mga batang
murang edad. Ang mga magulang at iba pang nakatatanda sa pamilya ay kasangkot sa buhay ng mga bata. Sila rin ang dapat na tumingin sa mga gawain ng mga bata, sa mga interes, at maging sa paghihirap na kinakaharap ng mga bata sa kanilang buhay. Listening to your parents o pakikinig sa inyong mga magulang. Your parents know you better than anyone. Ang inyong mga magulang, mga bata, ang mas higit na nakakakilala sa inyo kesa sa ibang tao. They always want the best for you. Totoo naman yan na ang inyong mga magulang ay walang ibang hiniling at walang ibang gusto kundi ang pinakamabuti at pinakamainam para sa inyo. Gusto nila kung ano yung best para sa inyo, yun ang ibibigay nila sa inyo. Sometimes, they keep on giving advice or even reminder because they want to protect you from making the mistakes they made or that someone they know made. May mga panahon, mga bata, na paulit-ulit kayong binibigyan ng payo ng inyong mga magulang. Palagi kayong pinapaalalahanan ng inyong mga magulang. Bakit? Dahil gusto kayong proteksyonan ng inyong mga magulang. Dahil ayaw nila kayong magkamali. Lalo na kung nangyari na sa kanila dati yun. Ayaw na nilang mangyari pa ang pagkakamaling ginawa nila. Kaya kayo pinapaalalahanan, kaya kayo pinagsasabihan para hindi mangyari sa inyo kung ano yung nangyari sa kanila dati at para maiwas din kayo sa pagkakamali. Tell them what you think or how you feel about personal or social issues. So, kinakailangan din mga bata na sabihin nyo sa inyong mga magulang kung ano yung naiisip nyo, kung ano ang nararamdaman ninyo sa sarili ninyo o kaya sa mga paligid ninyo, sa mga isyong panlipunan. Kung halimbawa may mga opinion kayo na gustong sabihin sa kanila, pwede nyo yung ibahagi sa kanila. Kung meron naman kayong bigat ng loob o mga nararamdaman na gusto ninyong ilabas, kailangan ibahagi nyo rin ito sa kanila, sa inyong mga magulang. Share to them your problems o ibahagi ninyo sa inyong mga magulang ang inyong mga problema. Dahil your parents are very willing to help you. Handa kayong tulungan ng inyong mga magulang na solusyonan ang inyong problema. Handa silang harapin ang inyong mga problema. Handa kayong samahan sa inyong mga problema. Your parents have learned a lot of lessons in life since they have many experiences already. Dahil nga marami nang naranasan ang inyong mga magulang, dahil nga mas nakakatanda sila sa inyo, marami nang natutunang lesson sa buhay ang inyong mga magulang. Marami na silang aral na natutunan. At dahil doon, pwede nyo i-share sa kanila ang inyong problema para ma-advisean kayo, masabihan kayo ng mga dapat ninyong gawin. Kasi mas higit na alam nila ang mga solusyon sa inyong mga problema at nauunawaan nila ang inyong mga pinagdaraanan. Kasi maaaring nangyari na rin yan sa inyong mga magulang. So, listen to your parents, respect them, be disciplined, be thankful for their dedication and hard work, and love them back. Kaya nga mga bata,
Kinakailangan makinig kayo sa inyong mga magulang dahil ang sinasabi nila ay para sa inyong ikabubuti. Respect them. Respetuhin nyo ang inyong mga magulang, hindi dahil sa nakatatanda lang sila sa inyo, pero kailangan ng respeto ng inyong mga magulang dahil sila ang nagpalaki sa inyo at sila din ay taong kagaya ninyo. Kailangan din maging disiplinado kayo. Matuto kayong balansehin ang lahat ng bagay. Dapat bago kayo gumawa, iniisip nyo muna kung ito ay nakakabuti o hindi. Huwag padalos-dalos sa inyong ginagawa. Kailangan din ay matuto kayong magpasalamat sa pagtatrabaho at dedikasyon ng inyong mga magulang. Kasi hindi kayo magkakaroon ng buhay, hindi kayo makakakain sa araw-araw, kung hindi dahil sa pagsusumikap ng inyong mga magulang. Kaya matuto kayong magpasalamat at ma-appreciate lahat ng paghihirap na ginagawa nila para sa inyo. At higit sa lahat, mahalin din natin sila pabalik. Iparamdam din natin sa kanila yung pagmamahal na ipinaparamdam nila sa atin. Nagkakaintindihan, mga bata? Magaling. Dapat lang na ang inyong mga natutunan ngayong araw ay mai-apply ninyo sa inyong buhay. Gawin naman natin ngayon ang You Can Do It activity. Imagine you are a parent already. O ngayon naman, baliktarin natin ang sitwasyon. Isipin ninyo na kayo na ang nanay o tatay sa sitwasyon na to. Isipin nyo na magulang na kayo. At isipin ninyo kung paano ninyo tutulungan ang inyong anak sa ibinigay na sitwasyon sa baba. O may dalawang sitwasyon na ibinigay sa inyo. At ilalagay ninyo dyan ang inyong magiging solusyon o yung magiging tugon ninyo. Okay? Nagkakaintindihan? O basahin natin yung una. Sa situation 1, ang sabi dyan, your son is asking permission if he can go out to play with her friends in the park. During this time of pandemic, children are not yet allowed to go out. Explain to him why you are not going to allow him to go to the park. O yan yung unang sitwasyon. Ang anak mo daw na lalaki ay humingi ng permiso sa iyo, nalalabas daw siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Maglalaro daw sila sa parke. Ngayong panahon ng pandemya ay hindi pwedeng lumabas ang mga bata. Ipaliwanag mo daw sa iyong anak kung bakit hindi po pwedeng lumabas ang mga bata ngayong panahon ng pandemya. Sasabihin mo sa kanila kung bakit hindi pinapayagan ang mga bata at bakit hindi mo siya pinayagan na pumunta ng parke kasama ang mga kaibigan niya. O halimbawa, nilagay mo dyan, sasabihin ko po sa anak ko na pandemic ngayon at mayroong virus sa labas. Maaari siyang mahawa ng virus sa mga taong makakasalamuha niya. Kaya hindi siya po pwedeng lumabas dahil unang-una, wala pang vaccine na para sa kanya at maaari siyang mahawa sa mga taong makakasalamuha niya. Pangalawa, kinakailangan niyang mag-ingat kaya hindi dapat siyang lumabas para hindi siya magkasakit at hindi siya mahawa ng virus. O ikaw, ilagay mo kung ano ang magiging paliwanag mo sa anak mo kung bakit hindi mo siya papayagan na pumunta ng parke. Yun yung sa situation 1. Dito naman sa situation 2, ang sabi, your daughter tells you that her friends is having difficulty in answering the math modules. Her friend is asking if she can just copy her answers in the math modules,
since she does not understand the lesson. She asks you if it is the best way to help her friend. Sa number 2 naman, kinausap ka daw ng iyong anak na babae at sinabi daw sa iyo na meron daw siyang kaibigan na nahihirapang sumagot ng module sa math. At sinabihan daw siya ng kanyang kaibigan na babae na kung pwede daw ay kopyahin na lamang niya yung sagot niya, kopyahin na lamang daw ng kaibigan niya yung sagot niya sa math dahil nga hindi maintindihan ng kaibigan niya ang lesson. At tinanong ka daw ng iyong anak kung ito daw ba ang tamang paraan. Yung pagpapakopya daw ba ng sagot niya sa math module niya ang tamang paraan para matulungan ang kanyang kaibigan. O anong sasabihin mo ngayon sa iyong anak kapag ganyan ang sinabi niya na, Nay, alam mo ba may kaibigan ako nahihirapan daw siyang sumagot sa module niya sa math. Kaya sabi niya, kopyahin niya na lang daw yung sagot ko kasi hindi rin naman daw niya maiintindihan. Sa tingin mo ba, Nay, yun ba yung tamang paraan para matulungan ko ang kaibigan ko? O anong magiging sagot mo kapag yun ang sinabi ng iyong anak? O, halimbawa, ilalagay ko dyan, sasabihin ko sa anak ko na hindi masamang tulungan ang iyong kaibigan sa pagsagot ng kanyang module. Pero, hindi tama na ipakopya mo ang iyong sagot. Maaari mo siyang tulungan sa kanyang pagsagot sa module at ipaliwanag sa kanya ang mga dapat gawin para masagot ang module niya sa math. O ikaw, ano naman ang magiging tugon mo o magiging solusyon mo kapag ito ang sinabi ng anak mo sa iyo? Dito na tayo sa what I have learned. Ano ang natutunan ko? Kukumpletuhin mo lamang po ang pahayag para mabuo ang pangungusap. I have learned that blank. Pwede mo diyang ilagay, I have learned that parents' advice are important. I have learned that sharing my difficulties to others are important. Natutunan ko po na kinakailangan pala na sabihin ko sa ibang tao ang aking nararamdaman. Natutunan ko po na mahalaga ang opinyon at solusyon na nagmumula sa aking mga magulang. O isulat mo lang dyan kung ano ang natutunan mo dito sa I have learned that. Tapos dito naman sa my parents guidance helps me to. O paano ka natulungan ng iyong mga magulang? Paano nakakatulong ang gabay ng iyong mga magulang? My parents guidance helps me to become more disciplined person. My parents' guidance helps me to realize that I am not the one who is facing my problem. Ang gabay ng aking mga magulang ay nakatulong sa akin na masolusyonan ang aking mga problema. Ang gabay ng aking mga magulang ay nakatulong sa akin para malaman ko ang mga tamang gagawin. Ilagay mo lamang dyan kung ano ang iyong sagot. Pagkatapos niyan, share your thoughts and feelings. Ang gagawin nyo lamang po dito, isasulat nyo lamang po yung pinakamahalagang advice o payo ng inyong mga magulang o ng ibang tao sa inyo na ibinigay sa inyo. Halimbawa, study hard. O sa tingin nyo ba, yan yung pinakamahalagang sinabi sa inyo ng inyong mga magulang o ng ibang tao? Kung meron pa, isulat po ninyo ito. Halimbawa, ang sabi po ng magulang ko, ang pag-aaral ang tanging kayamanan na hindi mananakaw. Kaya kailangan kong mag-aral ng mabuti. O ano pa, ibigay ninyo yung advice na binigay ng inyong mga magulang o ng ibang tao sa inyo. O pwede ding
Sabi ng magulang ko ay laging manalangin at magtiwala sa Diyos sa lahat ng sitwasyon at problemang kinakaharap. Matutong magpasalamat sa Diyos. O, kung ano yung sa tingin ninyong mahalagang advice na ibinigay sa inyo, yun ang ilalagay nyo sa bahaging ito. Kapag nasagot nyo na mga bata, binabati ko kayong muli dahil natapos nyo ang Module 8 ng Homeroom Guidance. Good job mga bata!